appreciation. Pero sabi ng lalaki, nako, mahal na hari, hindi na po kailangan. Pero nagpumilit ang hari na gusto niyang bigyan ng regalo yung lalaki. Hindi. Gusto kitang regaluhan, gusto kitang bigyan. Sabihin mo ang gusto mo at ibibigay ko. At pumayag na rin yung lalaki, sabi niya, o sige, ganito na lang. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng golf club? Amen? Yung golf club ay ito po. Yan. Yan po yung ginagamit sa golf. Yung, ano ba tawag doon? Pinanghampas ng bola nila. Golf club. Amen? Excited yung lalaki dahil alam niyang napakayaman ng hari. Ang isip niya ay baka merong ginto o mamahaling alahas na ilagay doon sa golf club na ibibigay sa kanya. Kinabukasan, isang messenger na sinugo ng hari ang pumunta sa hotel ng lalaki para ibigay ang regalo. Pagbukas niya ng pinto, sabi ng messenger, ipinapaabot ng hari ang kanyang regalo sa iyo. Sabay abot ng maliit na kahon. Tataka yung lalaki, sabi niya sa sarili niya, ang liit naman na golf club dito. Parang ganito lang yung box. Golf club? Ang liit naman na golf club dito. May ganito bang golf club? At pagbukas niya ng maliit na kahon, ang bumungad sa kanya ay isang titulo na nagsasaad ng 400 na hektarya na golf club. Sinearch ko kung gaano kalaki o kalawak yung 400 hektarya. Sino sa inyo nakapunta na sa Luneta Park? O Rizal Park? Okay, ang 400 na hektarya ng lupa ay triple o times 3 ng sukat ng land area sa Luneta Park. So, triplehin mo yung Luneta Park, yun yung 400 hectares. O, ano ba masa doon yung acre, gano'n, acre. 400 na hektarya na binigay ng hari ng Saudi Arabia doon sa lalaki. So, narito mga kapatid, nag-request yung lalaki sa hari, bigyan mo ko ng golf club. Pero ibang golf club ang dumating. Mas mabuti, mas maganda, mas malaki. Amen? So, ang mensahe po ng kwento ng tagpo na ating babasahin ay merong mas mabuti, better, na pwedeng dumating sa ating buhay. Amen? Ang babasahin natin tagpo sa Bible ay ang bayan ng Diyos. Meron silang request, pero ang sagot sa kanilang request ay hindi. Pero yung hindi na sagot na yon ay magiging pakinabang pala sa kanila. Amen? Dito po natin i-relate ang ating pag-uusapan, Numbers 21, verses 21 to 25. Pagkatapos, ang Israel ay nagpadala ng mga sugo kay Sihon, na hari ng mga Amoreo, na sinasabi, paraanin mo ako sa iyong lupain. Kami ay hindi liliko sa bukid o sa ubasan. Kami ay hindi iinom ng tubig mula sa mga balon. Kami ay daraan sa daan ng hari hanggang sa makaraan kami sa iyong nasasakupan. Verse 23, ngunit hindi pinahintulutan ni Sihon ang Israel na dumaan sa kanyang nasasakupan. Tinipon ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang laban sa Israel at dumating sa Jahas at nilabanan ng Israel. Pinatay siya ng Israel sa talim ng tabak at inangkin ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habok, hanggang sa mga anak ni Amon, sapagkat ang mga hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay at sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayan ito. Ang Israel ay nanirahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amoreo, sa Hesbon at sa lahat ng mga bayan niyon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa bawat mananampalataya. Panginoon, nakasama namin ngayong umaga, piniling sumamba sa iyo, piniling mag-aral, makinig ng iyong salita, mangusap ka, Panginoon, ngayong umaga, magbukas ka ng mga puso't isipan, manaog sa aming kalagitnaan ang banal mong presensya, Panginoon, ang makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo kami umaasa, Panginoon, ngayong umaga, pagpalain mo ang iyong gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na nga, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Actually, mga kapatid, ang binasa nating tagpo ay parang larawan ng panalangin o pwede nating ilarawan sa ating pananalangin. Amen? At kasama po nito ang mga hirap at hamon kapag tayo ay nananalangin. Mangangaral po ko sa
paksang ito, a better plan. Mas magandang plano. A better plan. Una po natin pag-usapan mga kapatid, the answer seems to be no. Ang sagot ay hindi. Ang sagot ay parang hindi. Amen? Ang context po ng ating binasa mga kapatid ay ang Israel, ang bayan ng Diyos ay naglalakbay papunta sa lupang pangako, promised land. Kung babalikan natin ang kwento mga kapatid, tinawag ng Diyos si Abraham, nakipagtipan sa kanya at nangako sa kanya, ang iyong lahi Abraham ay magiging kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Amen? Merong napakagandang pangako at hantungin ng Diyos kay Abraham na nailipat kay Isaac, na nailipat kay Jacob, na nailipat sa 12 tribo na naging Israel. Ginawa yun ng Diyos mga kapatid dahil iniibig niya si Abraham. Meron siyang napakagandang lupain na inihahanda para sa Israel dahil mahal niya ang Israel. Amen? At hindi lang sa bayan ng Diyos, mga kapatid, kundi maging sa mga mananampalataya ngayong umaga, katulad ko at katulad mo, tayo din ay iniibig ng Diyos. Meron din siyang mga pangako sa atin. Meron din siyang mga plano para sa atin. Amen? At ilan sa mga pangako ng Diyos sa ating mga kapatid, ilang beses na natin itong narinig, sinasabi ng salita ng Diyos, sasamahan tayo ng Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon, magpo-provide ang Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Alam natin yun mga kapatid, sa 3 taon na ikaw ay narito sa church, nakakapakinig ng mga pangangaral, nakakapagbasa ng mga Bible verses sa monitor, alam po natin na may magandang pangako na sinasabi ang Diyos para sa atin. Amen? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Dahil nagmamalasakit sa atin ang Panginoon. Amen? At isa sa mga paraan ng pagpapakita ng Panginoon na tayo ay iniibig niya at tayo ay pinagmamalasakitan niya ay lumapit tayo sa Panginoon para humingi ng tulong sa lahat ng issues ng buhay. Amen? Amen? My child, amen, come unto me because I love you and I care for you. Amen? Jeremiah 29:12, kayo'y tatawag sa akin at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Amen? Hallelujah! Diba, napakagandang pangako nun? Napakagandang talata nito mga kapatid. Tatawag tayo sa Panginoon, lalapit tayo sa Panginoon sa panalangin, amen, at makikinig ang Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, may kailangan ka? Anak, halika, tumawag ka sa akin, at ako'y makikinig sa iyong mga sasabihin. Ito ay panalangin mga kapatid. Prayer literally means to ask. Magsabi, humingi. Kaya ang panalangin ay humingi. Amen? Sabi din sa Matthew chapter 7, verse 7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Praise God. Hallelujah! Hinihikayat ng Diyos na tayo ay humingi sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay manalangin. Amen? Pag-usapan ng pangangailangan natin. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Dahil nagmamalasakit sa atin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo ay makakadaan sa umaga dito sa church, bago pumasok sa school at sa trabaho, manalangin tayo. Dahil kailangan nating manalangin at pakinabang sa atin ang manalangin. Can you say amen? Amen. Hallelujah. So narito mga kapatid, ang napakagandang pangako ng Panginoon na pwede tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong para sa ating mga pangangailangan sa buhay. Sino masaya na yun ang nais ng Panginoon? Amen. Amen. Lahat tayo mga kapatid, ako rin masaya na ako ay nakakapanalangin sa Panginoon. Pribilehiyo ang makalapit sa Panginoon sa panalangin. Amen? Kaya lang mga kapatid, ito ang problema. Ano yun, pastor? Tayo ay lumalapit sa Panginoon na tingin natin, alam na natin ang kailangan natin.
Nakuha po ba? Amen. Tayo ay lumalapit sa Panginoon, na tingin natin, isip natin, alam na alam ko na ang kailangan ko. Kaya ibig sabihin, alam na alam ko na ang hihingiin ko sa Panginoon. Ngayong umaga, anong kailangan mo? Amen? Marahil ang ilan sa inyo ay sasagot ng pera. May mga tao, sa kanilang pananaw, amen, man's greatest need is money. Pinakakailangan ng tao, pastor, pera. Ang kailangan ko, pera. Ang hingin ko, pera. Amen? Marahil ang ilan sa inyo, marami itong mga kapatid, trabaho. Pastor, kailangan ko trabaho. Amen? Marami pa, pastor ako, marahil ang ilan sa inyo, sasagot ako, pastor, kailangan ko relationship, di ba? I'm single, di ba? Kailangan ko ng partner na gusto ko ng makapag-asawa. So, marami pa mga kapatid, amen? Marami tayong pwedeng hingin sa ating Panginoon. Can you say amen? Amen. At ikalawa mga kapatid, tingin natin, alam na natin kung paanong tumatakbo o gumagana ang buhay. How does life function? Amen? Sa ating main text, Numbers 21:21-22. Pagkatapos, ang Israel ay nagpadala ng mga sugo kay Sihon, na hari ng mga Amoreo, na sinasabi, paraanin mo ako sa iyong lupain. Kami ay hindi liliko sa bukid o sa ubasan. Kami ay hindi iinom ng tubig mula sa mga balon. Kami ay daraan sa daan ng hari hanggang sa makaraan kami sa iyong nasasakupan. Ginamit ko po mga kapatid ang talatang ito. Amen. Ang tagpong ito na larawan ng panalangin. Ang Israel ay nagre-request sa hari ng Amoreo kay Sihon. At tayo naman mga kapatid, nagre-request sa hari ng mga hari sa ating Panginoong Hesus. Amen. Iko-connect na natin mga kapatid. Parang ganun lang, ang Israel nag-request sa hari. Ang Israel dito mga kapatid ay parang alam na nila ang buhay. Parang alam na nila ang kailangan nila. Parang alam na nila ang hihingi nila. Haring Sihon, itong hiling namin. Paraanin mo lang kami sa iyong lupain. Wala kaming gagalawin na anuman. Walang masisira. Walang mangyayaring masama. Basta payagan mo lang kaming makadaan. Nag-isip po ba yung kwento? Kung nire-request ng Israel, pagpunta sa lupang pangako, dadaanan nila ang isang teritoryo, isang grupo, pero kaaway nila, Amoreo, hari, dadaan lang kami. Wala kaming gagalawin naman. Basta payagan mo lang kami. Amen? Sa atin naman mga kapatid, Lord, ang kailangan ko ay pera. Kapag may pera na ako, Lord, naniniwala ako, hindi na ako mamamroblema. Lord, ang kailangan ko ay magtrabaho abroad. Kapag ako ay nakapag-abroad na, Lord, naniniwala akong makakaahon na kami sa hirap. Lord, ang kailangan ko ay promotion. Kapag na-promote na ako, amen, makakapag-ipon na talaga ako. Kagaya ng pangaral na Sunday. Pakiramdam natin, isip natin, tingin natin, Lord, alam na alam ko lang kung anong kailangan ko. Alam na alam ko na kung paano tumatakbo, gumagana ang buhay. Can you say amen? Amen. Nakalagay dyan sa harapan, we think we know what is best for us. Tingin natin, alam na natin ang pinakamabuti para sa atin. We think what we pray for or ask for, that is the best for us. Tingin natin, isip natin, yung ating ipinapanalangin, yung ating hinihingi, yun ang pinakamabuti para sa atin. Amen? Sino pong ganun ngayong umaga? Huwag niyo na po itasan ninyong kamay. At sa ating pananalangin mga kapatid, syempre, ang inaasahan natin ay tutugunin ng Diyos ang hinihingi natin. Can you say amen? Amen. Lord, alam ko, every time na ako'y lalapit sa panalangin, amen, ang sasagutin mo palagi ay oo. Sasagot ang Diyos ng oo sa lahat ng ating panalangin. Di ba, Pastor? Pastor, di ba? Kakasabi mo lang, mahal tayo ng Panginoon. At dahil mahal tayo ng Panginoon, ibibigay niya ang hinihiling natin, ibibigay niya ang hinihingi natin. O Pastor, kakasabi mo lang, mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Naalala niyo pa ba kanina? Mga kapatid, tama na mahal tayo ng Panginoon.
Pero hindi tama na ibibigay ng Panginoon ang lahat ng hinihingi natin. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Tama! Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Pero hindi tama na ibibigay niya lahat ng hinihingi natin. What? Ano? Pastor? Tama ang narinig mo. Hindi lahat tutugunin ng Diyos ang panalangin mo. Ito ang malaking palaisipan sa mga tao, lalo na sa mga mananampalataya, na kapag may hiningi sila sa Panginoon, ay hindi ibinibigay ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon ay, hindi. No! Numbers 21:23, ngunit hindi. Haring Sion, dadaan lang kami. Walang kaming gagalawin. Amen. Walang mangyayaring masama. Amen. Padaanin mo lang kami. Anong sagot ng Haring Sion? Yes. Hindi. Ngunit hindi pinahintulutan ni Sihon ng Israel na dumaan sa kanyang nasasakupan. Pastor, akala ko mahal tayo ng Panginoon. Akala ko nagmamalasakit ang Panginoon. Bakit hindi ang sagot? Bakit hindi tinugon ng Panginoon? Bakit hindi binigay? Amen. Alam niyo mga kapatid, ganun din ang nangyari kina Martha at Mary. Nagkaroon ng malubhang sakit ang kapatid nilang lalaki, si Lazarus. Ngayon, nagpadala sila ng messenger kay Jesus para ibalita ang nangyari. Kaya lang ay hindi agad pumunta o tumugon ang Panginoong Hesus. John 11, verse 3, tapos 5 and 6. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Ang tinutukoy dito ay si Lazarus. Verse 5, mahal nga ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Verse 6, nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya ay nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Pansinin niyo mga kapatid yung verse 5. Mahal nga ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Mahal nga. Amen? Totoo mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Pero dito, nagre-request sina Martha, sina Mary, Panginoon, yung kapatid naming lalaki na si Lazaro, maluba ang kanyang karamdaman, tingin namin mamamatay na siya. Baka pwedeng pumunta ka na dito, ngayon na, as in now. I love you, sabi ng Panginoon. Pero pagdating ng verse 6, amen, nanatili ng 2 araw pa si Jesus sa lugar na kanyang kinaroroonan. Lord, baka pwede pumunta ka na ngayon. Sabi ni Jesus, no. Diyan pa po kayo? Yes. Mahal nga ni Jesus si Martha. Amen. Mahal nga, totoo, di ba? Punta ka na dito, Lord. No. May sakit yung kapatid ko, pagalingin mo. Nakikita mo ba yung kwento, mga kapatid? Kaya isa sa katotohanan na dapat nating malaman ngayong umaga, mga kapatid, kahit mahal tayo ng Panginoon, ay hindi natin palaging makukuha ang sagot na gusto natin mula sa Panginoon. Amen? Amen. Titipod mo ba yan? Kahit mahal ka ng Panginoon, hindi mo palaging makukuha ang sagot na gusto mo mula sa Panginoon. Paminsan, ang sagot ng Panginoon ay no. Hindi. Amen? At ikalawa sa first point pa rin mga kapatid, ito ay mas masamang balita. Bakit mas masamang balita, Pastor? Hindi lang hindi ang sagot sa ating panalangin at hinihingi, kundi paminsan ay sa halip na bumuti, ay nagiging masama pang nangyayari. Nangyari na ba sa iyo gano'n? Nanalangin ka, di ba? Ang ganda ng panalangin mo. Amen? Pero ang sagot, hindi na ngayon sagot, mas lumala pa. Amen? Hindi na nga nangyari yung gusto natin, hindi na nga dumating yung hinihingi natin, tapos ngayon naging worse pa. Sa ating main text, Numbers 21:23, ngunit hindi pinahintulutan ni Sihon ng Israel na dumaan sa kanyang nasasakupan. Hindi, sabi ni Sihon, hindi. Tapos sunod, tinipon ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang laban sa Israel at dumating sa Jahaz at nilabanan ng Israel. Sabi ng Israel, teka, dadaan lang kami. O nag-request lang kami. Wala nga kaming gagalawin eh. Mapayapa lang kaming dadaan sa teritoryo nyo eh. Sabi ni Sihon, di ba? Hindi.
hindi lang hindi. Mga kawan, nandito yung mga kalaban. Labanan natin sila. Ha? Hindi nyo na nga kami pinayagan. Gusto nyo pa kami labanan. Gusto nyo pa kami patayin. Nagkatsi mo ba yung kwento, mga kapatid? Sa halip na bumuti, naging worse. Sa halip na pahintulutan silang dumaan, nilabanan pa nila ang Israel. Isang tagpo pa sa Bible, mga kapatid, sa panahon ni Moses, inutusan siya ng Diyos na puntahan ng Faraon para sabihin na palayain ang Israel. Let my people go! Sabi ni Moses, yun ang pinapasabi ng aming Diyos, Faraon, let my people go! Pero sabi ng Faraon, no. Tapos hindi lang nag-no, kundi dinagdagan pa ang trabaho ng mga Israelita. Exodus 5:7. Huwag na ninyong bibigyan ng mga tao, ang mga Israelita, ng dayami sa paggawa ng tisa na gaya ng dati. Sila ang pumaroon at magtipon ng dayami para sa kanilang sarili. Hindi na pinayagan na makalaya ang mga Israelita. Ang ginawa pa ng Faraon na pabigatin natin ang trabaho nila. Gusto nyo umalis pala? Yan pala ang plano nyo? Sige, yung dati yung ginagawa na kami nagsusupply sa inyo ng dayami para makapagtayo kayo ng pyramid dito, hindi na namin isusupply. Bahala kayo maghanap ng dayami. Sa namin hanapin, hindi na namin problema yon. Parang ganun eh. Bahala kayong maghanap. Pero ganun pa rin ang kota. Ngayong araw na ito, kapag hindi nyo nagawa, kapag hindi nyo ito naitayo, agupitin namin kayo, di ba? Nakuha niyo ba, mga kapatid? Hindi na kami niliyagang makalaya, di ba? Pinabigat pa yung trabaho namin. Sino po sa inyo nakaranas na po ng ganon? Amen? Di ba yung pinagpaalaka sa pangangaral? Lumakas ang pananampalataya mo, tapos sabi mo, grabe, ang ganda ng pangangaral ni Pastor. Talagang nakakalakas ng pananampalataya. Sige, Pastor. Lord, simula bukas. Di ba? Alas 4 pa lang ng umaga, nasa church na ako, mananalangin ako. Amen? Huwag naman ganun, tulog pa ako na. Amen? Di ba? Amen? Talagang all file ka, di ba? Praise God, ganda ng pangaral. Tapos, pagkapanalangin mo ng provision, amen, biglang may nasirang gamit sa bahay. Na kailangan nyo. Sira yung plancha, sira yung ref, sira yung washing machine, di ba? Lord, hinihingi ko provision. Amen? Pagkapanalangin mo ng kagalingan, sa halip na gumaling, namatay. Pagkapanalangin mo ng kaligtasan ng iyong mahal sa buhay, ang nangyari, nag-away kayong mag-ama, away kayong mag-ina, away kayong mag-asawa. Nandiyan ba mo kayo? Tapos ikaw ngayon, Lord, seryoso to? Tama ba yung napakinggan kong pangaral kahapon, Lord? Mahal mo ako? Ano mang hingin ko, sasagutin mo? Lord, parang ang panalangin ko provision, hindi pagkasira. Parang ang panalangin ko galingan, hindi kamatayan, Lord. Lord, parang ang panalangin ko kaligtasan, hindi mag-away kami. Amen po ba? Ngayon, bakit ganun, mga kapatid? Palaisipan sa atin, bakit hindi ang sagot? Bakit sa halip na mangyari ang gusto natin, nagiging worse pa? Ito ang mga dahilan, bakit no ang sagot. 4 ito, mga kapatid. Una, we ask with the wrong motives. Humihingi tayo na mali ang ating motibo. Amen? Hindi ko na po ito nilagyan ng mga verses. We ask with the wrong motives. Pwede nga hinihingi natin sa panalangin ay pansariling interes o pansariling kapakinabangan lang natin. Kaya hindi sasagutin ng Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus, samahan mo pa ng Holy Spirit, magkaroon ako ng maraming pera. Sabi ng Lord, bakit? Saan mo gagamitin? Lord, para may mapatunayan na ako sa kapitbahay namin. Tingin mo ibibigay ni Lord? Ha? Yun lang? Sabi mo, ha? Lord, para hindi na mababa yung tingin nila sa kala nila talaga. Kala nila talaga sila lang may ventilador sa bahay. Ay, nako. You ask with the wrong motives. Para saan yung maraming pera? Di ba? Saan mo gagamitin? Sabi ni Lord, Lord, ang bili ng makeup. Grabe naman. Pero maraming pera talaga, makeup lang.
Maling motibo mga kapatid. Ikalawa, mga kapatid sa ating Panginoon, we pray against God's will. Nananalangin tayo, pero laban sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, nananalangin tayo, pero laban pala, kontra pala, sa gusto, nais kalooban ng Diyos. Amen? Ito mga kapatid, magbibigay ako ng halimbawa, yung mga halimbawa natin kanina. Abroad, promotion. Amen? Lord, gusto kong makapag-abroad para makaahon na kami sa hirap. Naalala niyo ba kanina? Pwede naman, mga kapatid. Kaya lang, ay kung single, pwede. Pero kung pamilyado ka, alam niyo mga kapatid, salamat sa ating church, salamat sa ating fellowship, salamat meron akong pastor. Isa sa mga natutunan ko kay Pastor Boy, nakita ko rin ito. Amen. Sa maraming mga tao, hindi ko sinasabing lahat, hindi ko po sinasabing lahat, ay ganon. Pero malaking porsyento ng pamilya ang nasisira dahil ang isa sa mag-asawa ay nag-abroad. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi ko sinasabi pong lahat, pero napakalaking porsyento, napakalaking bilang mag-asawa, pamilya, naghihiwalay, nasisira dahil yung isa sa mag-asawa nag-abroad. Amen? Amen. Kaya yung inisip ko, Lord, tingin ko, alam ko na talaga yung kailangan ko. Lord, tingin ko, alam ko na kung paano tumatakbo, boy. Lord, payagan mo ko, magkaroon ako ng passport, ng visa, mag-abroad ako, Panginoon. O, paano yung asawa mo, paano yung mga anak mo? Dito sila, Lord, mag-iipon ako doon. Alam niyo mga kapatid, ito, di ba? Sa Pilipinas, di ba? Napakalakas ng tukso. Pag ikaw ay nasa abroadan, nag-iisa. Tama po ba mga kapatid? Baka may kakilala kayo. Ako may kakilala ko, marami. Amen? Ang ginagawa, di ba? Suporta na lang. Nakasuporta nga, wasak naman ang pamilya. Andiyan pa po ba kayo? So minsan, di ba? Kahit mga kapatid yun, natutunan ko, amen? Sakali man may nagbabalak dito, na lumapit sa akin, papaalam ko sa paano kaya kung mag-abroad ako. Alam mo na ang sagot. Titignan muna kita, di ba? Pamilyado ka ba? May asawa ka? May mga anak ka? Amen? Hallelujah mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay wala sa abroad. Kaya kang pagpalain ng Diyos dito sa Pilipinas. Amen? Amen? Yun kasi nga, tingin mo kasi alam mo na eh. Amen po ba? Di ba kayo? So, pwede hindi ka looban ng Diyos? No. Di ba? Pamilya ka. Kaya sumasagot ang Panginoon ng hindi dahil hindi niya kalooban. Ganon din sa promotion sa trabaho. Amen? Mga kapatid, mabuti ang promotion. Naniniwala ko sa mga empleyado na nagtatrabaho dito, amen, isa sa mga hinahanap ko sa trabaho ay promotion. Amen po ba? Amen? Kaya lang, listen mga kapatid, may mga pagkakataon. So, ibig sabihin ay hindi naman sa lahat ng panahon. Hindi naman sa lahat ng trabaho. Amen? Kapag, ang nangyayari kasi mga kapatid, kapag napopromote, di ba, nadagdagan ng trabaho. Pero yung sahod hindi, medyo ka, siyempre kasama. Ano kasi na-promote? Trabaho rin nadagdag. Amen? Napopromote, nadadagdagan ng trabaho. Siyempre kasama na yung sahod. At dahil nadadagdagan ng trabaho, nadadagdagan din ang oras sa trabaho. At dahil nadadagdagan ng oras sa trabaho, nabawasan naman ang oras sa church. So, may kakilala ka bang ganyan? Marami din. Amen po ba? Humingi ng promotion, humingi ng blessing, na-promote, amen. Hallelujah. Kahit tibla ng buhok, hindi ko na nakita. Na-promote nga. Nawala naman sa church. Nawala naman sa ministry. Mga kapatid, kayo ang sumagot. Sa tingin nyo, kalooban ba ng Panginoon na ma-promote ka, tapos mawawala ka sa church? Kayo sumagot. Sige. Amen? Meron kasing mga mananampalataya, kakalungkot man, na kayang isakripisyo ang church, isang tabi ang ministry para sa promotion. Tapos sasabihin nila, hindi pastor, kalooban ng Panginoon ito. Oh, amen? Saan doktrina at aral mo nadampot yan? Amen? Hindi po yung totoo mga kapatid. Listen, kailanman
ay hindi gusto, hindi kalooban ng Panginoon na mawala ang isang mananampalataya sa pagdalo sa church. Amen. Hindi kalooban ng Panginoon kailanman na mawala ang isang mananampalataya, mahinto ang isang mananampalataya sa pagdalo sa church. Amen? Kaya hindi totoo yun na, ipapromote ko to. Pastor, hindi na makakadali, Lord. Okay lang. Ha? Ganun ba, Lord? Promote natin lahat yan para wala nang umatid sa church. Pati Sunday may pasok. Di ba? Nakakuha niyo yung logic, mga kapatid. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, ang inaasam ng Panginoon sa atin ay relationship. Relationship. Hindi religion, relationship. Amen? Makilala ang Panginoon, makilala tayo ng Panginoon. Amen? Vice versa. So, paano makikilala natin ang Panginoon kung hindi na tayo dadalo? Mas makikilala natin ang Panginoon sa trabaho? Mas makikilala natin ang Panginoon sa school? Nag-gets siya ba, mga kapatid? Amen. Kaya sasagot ang Panginoon ng no dahil laban sa kalooban niya ang hinihingi natin. Amen. Ikatlo, mga kapatid, there's the devil fighting the will of God for us. May sagot na no dahil may kaaway. At dahil may kaaway, may labanan. Nilalabanan ng kaaway na hindi mangyari ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Na hindi natin matanggap ang hinihingi natin sa Panginoon. At kapag nangyari yun, mga kapatid, magsisimula tayong tumingin ng mali sa ating sarili. Sinagot ang panalangin niya, nakuha niya ang hinihiling niya, tinugon ang pangangailangan niya. Samantalang ako, ni isa, wala man lang, may nasagot sa panalangin ko. Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Amen? Anong mali sa akin? Tapos maya-maya, babalik ka na sa Panginoon para manising, Lord, hindi ka patas. Bakit sila lang? Bakit ako hindi? Pero ang totoo, mga kapatid, gusto lang ng kaaway na panghinaan ka ng loob. Gusto lang ng kaaway na tumigil ka na sa pananalangin. Gusto lang ng kaaway na tumigil ka na sa paghingi mo sa Panginoon. Gusto lang ng kaaway na panghinaan ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya nilalabanan ng Panginoon na hindi mo matanggap, amen, ang mga pangako, plano, regalo, amen, at yung mga hinihingi sa ating Panginoon. Ikaapat, mga kapatid, God allows struggle. Ang Diyos, pinahihintulutan niya na tayo ay mahirapan. Ha? Sabi ng iba, yes. Paminsan, ang sagot ay no or delay dahil pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa struggle. Sino po sa inyo ang nakakita na po ng caterpillar? Ng uod. Amen? Meron pong proseso ang uod o caterpillar na siya ay papasok sa tinatawag na cocoon. Papasok siya doon sa loob ng cocoon para maging isang paru-paro. Amen? At pagkalipas ng ilang araw, magsisimulang magpumilit na lumabas yung uod na naging paru-paro na doon sa cocoon. Tama? Amen? Dito may paru-paro dito design eh. Amen? Sinong nakakita na ng paru-paro? Ha, tayo. Diba, napakagandang pagmasdan ng paru-paro. Amen po ba? Kaya lang, mga kapatid, yung uod na nagiging paru-paro doon sa loob ng cocoon, lalabas doon siya sa cocoon. Alam niyo ba, mga kapatid, na yung caterpillar, hirap na hirap siya doon sa cocoon para makalabas? Amen? Ngayon, ang mangyayari, merong mga bata na kapag nakitang nahihirapan yung paru-paro, ang gagawin nila ay sa pilitan nilang huhugutin yung paru-paro. Kaya naman, amen, gugupitin yung cocoon para makalabas agad yung paru-paro. Ay, kawawa naman ito. Bakit naman ito hirap na lumabas sa cocoon? Gupitin ko na nga lang para mabilis na, para makalabas na siya. Pero alam niyo mga kapatid, na kapag ganun ang ginawa, minadali, hindi makakalipad yung paru-paro. Amen? Alam niyo mga kapatid, isa sa proseso ng caterpillar at pagiging paru-paro, kailangan niyang dumaan sa paghihirap. Kailangan niyang, kahit mahirap, di ba? Pero kailangan niya yun. Hindi mo pwedeng puwersahin. Tagal mo dyan eh, di ba? Hindi ka na dito. Hindi. Mga kapatid, kapag ang isang uod caterpillar hindi dumaan sa tinatawag na paghihirap, hindi siya magiging ganap na maganda na paru-paro. Hindi yun makakalipad.
kailangan niyang dumaan doon. Ganon din sa atin mga kapatid, paminsan, kailangan muna nating mahirapan para maging mas mabuti ang resulta. Ang sagot ay no, o kaya ay hindi muna. Ano ibig sabihin ng hindi muna? Dinidelay ng Panginoon. Ay hiningi ka, no or not now. Amen po ba? So, siyempre, pag hindi sinagot, parang, ang hirap naman, hindi sinagot ng Panginoon. May kailangan ako ngayon. Hanggang ngayon ko kailangan, hindi man lang tinugon ng Panginoon. Di ba? Parang nahihirapan ka. Amen po ba? Pero God allows struggle. Pangalawa mga kapatid, pag-usapan natin in the meantime. Samantala, ang sagot ay no. Anong gagawin natin? Samantalang naghihintay tayo, ang tamang gawin mga kapatid, una, keep believing in Jesus. Dahil walang sagot, dahil ang tagal ng sagot, huminto ng manalangin, tumigil ng humingi, tumigil ng umasa. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, Luke chapter 18 verse 8, gayon man, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Sa muli daw pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa, makakasumpong, makakatagpo, makakahanap pa kaya siya ng pananampalataya sa mga tao? O baka wala na? Dahil sa mga hindi magagandang pangyayari. Dahil nahirapan ka. Tumigil ka ng manampalataya sa ating Panginoon. Hindi naman sinasagot eh. Bakit pa ako aasa? Bakit pa ako maniniwala? Bakit pa ako mananampalataya? Bakit pa ako magbibigay? Wala namang pagpapal. Bakit pa ako mananalangin? Hindi naman sinasagot. Bakit pa ako dadalo sa church? What for? Pero sabi ng Panginoon, sa pagparito ng anak ng tao, si Jesus Christ, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya ang tamang gawin mga kapatid, in the meantime, amen, ay mananampalataya pa rin na sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin. Na ibibigay ng Panginoon ang ating hinihingi. Ikalawa mga kapatid, ang tamang gawin in the meantime, be persistent. Yung persistent mga kapatid, sa ibang salita ay never give up. Huwag sumuko, magpatuloy, magpumilit. Amen? Alam po natin yung kwento ng babae na pumunta sa judge para ibigay ang kanyang request. Isa sa mga parable, talinghaga ni Jesus Christ. Amen? Meron isang babaeng bao, pumupunta siya sa hukom sa judge para meron siyang request, pero laging tumatanggi ang judge na ibigay ang kahilingan niya. Alam niyo ang ginawa ng babae? Hindi siya sumuko, kundi nagpatuloy sa pagpunta sa judge hanggang sa ibigay na ng hukom ang kahilingan niya. Luke 18:5, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan, kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. Hindi sumuko yung babaeng balo hanggang ibigay na ng hukom yung kanyang nire-request. Ganon din ngayong umaga mga kapatid, kung tayo may hinihingi sa ating Panginoon, hayaan mo ang Diyos, amen, na magsawa sa hinihingi mo. Hanggat hindi niya ibinibigay, huwag ka rin tumigil na humingi hanggang sa matanggap mo ang iyong ipinapanalangin at hinihingi sa ating Panginoon. Amen? Sabi ng judge, nakulitan na ako. Pabalik-balik naman ito. Paulit-ulit lang naman yung request. Eh Lord, kasi hindi mo binibigay eh. Titigil, ibigay mo Lord. Sige. Amen mo ba? Ganon din ang Israel mga kapatid. Nag-request sila, baka pwede kaming dumaan. Sabi ng hari, hindi pwede. Amen. Umalis ba yung Israel na parang nagtatampong bata? Hindi ko alam mo hindi. Ganun ba yung ginawa ng Israel? Ano ba naman ito? Ay, ganun ba? O sige, huwag na nga lang kami dumaan. Hindi mga kapatid, binasa natin kanina, nagpatuloy sila, nagpumilit sila, ipinaglaban nila ang kahilingan nila. Okay, sige. Kung gusto nyo ng laban, sige, makikipaglaban kami. Di ba? Hindi umatras ng Israel. Sabi nung ni Sihon, labanan dito mga Israel. Sabi ng Israel, ganun ba? O sige. Gusto nyo ng laban? Bibigyan namin kayo ng magandang laban. Hindi yung tumatas, hindi pala pwede. No! Gusto namin dumaan eh. Hindi. Labanan yung puso, naglaban tayo. Tara. Persistent ang Israel. Amen po ba? Ganon din sa ating buhay mga kapatid. Huwag kang sumuko, ipaglaban mo sa panalangin ng iyong hinihingi, lalo na kung yan ay kalooban ng ating Panginoon. Huwag kang pumayag na hanggang dyan ka na lang. Ipaglaban mo ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Huwag kang pumayag na hindi nakakarating sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Ipaglaban mo ang pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang pumayag, lalo na ito mga kapatid, na hindi makakilala sa Panginoon ang mahal mo sa buhay. Bakit, pastor? Kasi mamamatay sila.
At kapag namatay sila, nawala si Jesus sa buhay nila, mga kapatid, katakot-takot ang kanilang kahantungan. Eh, pastor, ayaw kasi nilang maligtas eh. Ganun lang. Be persistent. Lord, hindi mo kilala yung asawa. Pastor, hindi mo kilala yung asawa. Pastor, hindi mo kilala yung mga anak. Pastor, hindi mo kilala yung mga apo ko. Crap. Babaeng balo, di ba? Lord, judge, hindi kailangan ko. Sino ka ba? Punta ka na punta dito. No! Kinabukasan, judge, sige na, ito na yung request ko. Ganun din. Lord, yung tatay ko. Lord, yung asawa ko. Lord, yung mga anak ko. Hindi ko alam kung bukas, buhay pa itong mga to. Amen po ba? Amen po ba? Napunta tayo sa kamatayan, ah. Ito totoo mga kapatid, napakalaga ng kaligtasan ng bawat tao. Panghuli mga kapatid, dito pa rin, panghuli tuloy. Anong mararamdaman mo? Pag namatay mahal mo sa buhay, nakatayo ka sa kanyang kabaong, pero alam mo hindi siya tumanggap kay Jesus. Nandoon ka. Kapatid, sinong guilty? Wala na. Amen po ba? Kamahiya. Ang pinag-usapan nito, buhay kamatayan. Amen. Hallelujah. Paglaban, be persistent. Mga kapatid, hindi yung nandun ka sa kabaong parang hindi ka makalapit, di ba? Hindi kasi ako nakapag-share sa kanya eh. Nahiya ka siya. Nahiya. Biluin mo. Impyerno siya dahil nahiya ka. Amen po ba mga kapatid? Alam nyo, yan po ang ginagawa ko ngayon. Lord, panalangin ako ng panalangin ng pagliligtas, pero parang wala namang naliligtas. That is what I'm feeling right now, mga kapatid. Lord, bakit sa halip na dumami kami, nababawasan pa kami? Lord, is anything wrong with me? Lord, may mali ba sa akin? May mali ba sa ipinapangaral ko? Amen po ba? Lord, ano mali sa amin? Lord, ang panalangin ko, mapuno ang church. Pero, bakit nawala sila? Amen po ba? Sabi ng Panginoon, so titigil ka na sa panalangin. Titigil ka na sa paghayo. Sabi ko, Lord, hindi. O, sige, tuloy. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, nananalangin at umahayo pa rin ako. Salamat sa mga nakakasama ko na nagmamalasakit, nagpapahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Ganun talaga. Amen? So kapag hindi binigay, dito na, give up na. Ayaw ko na nun. No. So okay ka na lang pala. Amen. Hindi ko lang binigay. Ayaw mo na. Amen po ba mga kapatid? Ipaglaban natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ikatlo mga kapatid, keep doing the right thing. Amen. Second point pa rin ito. Merong mga mananampalataya na hindi lang tumigil sa kanilang pananampalataya, kundi itinigil din pati ang kanilang tamang ginagawa. Yun ang mas masama, mas hindi mabuti. Amen. Ayoko na magsimba. Babalik na lang ako sa dati kong buhay. Naku. Wala naman nangyayari. Wala namang sagot sa panalangin ko. Amen. Meron pong ilustrasyon dito, may mag-asawang missionary mula sa Sweden na pinadala sa lugar na ang tawag ay Belgian Congo. Ang pangalan nila ay si David at Svea Flood. David at Svea Flood. Napakabunga po ng kanilang ministry mga kapatid doon sa Belgian Congo. At syempre, meron ding mga hamon at pagsubok. Sa isang tagpo sa kanilang buhay, sa kanilang pagmimisyon doon sa lugar na yon, ang asawang babae niya na si Svea ay nanganak ng isang babae. Pero makalipas ang ilang taon, namatay itong asawang babae. Namatay si Svea. Pagkapanganak niya doon sa kanilang sanggol na anak na babae. Sigurado mga kapatid, nanalangin si David Flood ng kagalingan. Diba? Missionary siya. Kita niya, nagkaroon ng karamdaman ng kanyang misis, ipinanalangin niya. Pero namatay pa rin ang kanyang asawa. Ang ginawa ni David, pinaampun niya ang anak nilang babae sa mga kasama nilang missionary doon sa lugar na yon. Dahil hindi daw kayang buhayin ni David ang bata. At ang ginawa niya, bumalik siya sa Sweden at doon ay tumalikod siya sa Panginoon at naging manginginom. Ginawa namin ang lahat doon sa lugar na yon. Naglingkod kami sa iyo.
Nagbahagi kami ng salita mo. Nanalangin kami. Misis ko, Lord. Hirap na hirap, may sakit. Nanalangin ako ng kagalingan. Di mo pinagalit. Bakit pa ako maglilingkod sa'yo? Diyan pa po ba kayo? Amen. Si David Flood, niwanan niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang ministry ng pagmimisyon, bumalik sa kanilang bansa yun. Bumalik sa Panginoon. Ito na lang gagawin ko habang buhay. Laalasi. Amen. Ilang taon na nakalipas, lumaki ang batang babae, hinanap niya ang kanyang totoong tatay na si David, at pagkakita niya sa tatay niya, nagsimula siyang magkwento na siya ay may pamilya na ngayon, at pareho sila naglilingkod sa Panginoon. Tapos sabi pa ng anak nilang babae, Tay, alam mo, yung lugar na pinagmisyonan nyo ni nanay, ilang taon nang nakakalipas, meron na ngayong 110 Christians. Meron na 110 na Kristiyano at maraming Bible school, mga ospital na naipatayo. Tay, kayo ni Mama ang nagpasimula doon. Kayo ni Nanay ang nagmission doon. So, ang punto doon mga kapatid, hindi nawala ng kabuluhan ang kanilang pagpapagal. Kaya lang dahil sa frustration, sumagot ng no sa panalangin, hindi na ipinagpatuloy ang tamang ginagawa. Kaya ito pa ito, keep the root, di ba? Keep doing the right thing. Ang totoo, paminsan mga kapatid, nami-misinterpret natin ang mga masamang nangyayari sa atin. Kapag hindi sinagot ang panalangin, mga kapatid, tuloy lang sa panalangin. Kapag may hindi magandang nangyayari, tuloy lang sa paglilingkod. Amen? In the meantime, gawin pa rin ang tama, gawin pa rin ang mabuti, at itong pangako ng Panginoon, Galatians 6:9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang gantimpala kung hindi tayo susuko. Amen? Isa sa mga talata, ito ang isa sa mga talata na pinangahawakan ko ngayon. Sabi ko, Lord, alam ko, nakikita mo. Lord, alam ko, naririnig mo. Lord, alam ko, nalalaman mo. Kaya magpapatuloy kami dito sa Pateros Church. Amen. Pangatlo, pag-usapan natin mga kapatid, a better plan. Mas magandang plano. Pinag-usapan natin kanina, totoo, sumasagot ang Diyos ng hindi sa panalangin. O hindi muna ibinibigay, dinedelay ng Panginoon ang ating kailangan. Bakit, mga kapatid? Amen. Ang isang dahilan, amen, kung bakit no ang sagot, kung bakit hindi muna binibigay ng Panginoon, ay dahil meron palang hinahanda ang Panginoon na mas mabuting plano na totoong mas makakabuti sa atin. Amen? Mas ikatutuwa natin, mas ikaliligaya natin, mas kapaki-pakinabang sa atin. Amen? Kagaya ng sinabi ko kanina sa first point, amen, tingin kasi natin, di ba? Tingin kasi natin, isip kasi natin, alam na natin ang kailangan natin. Alam na natin ang pasikot-sikot ng buhay. Alam na natin ang gagawin. Tingin natin, alam na natin ang makakabuti sa atin. Amen? Pero nais ko pong sabihin, sa bawat isa ngayong umaga, amen, tandaan mo ito, mas alam pa rin ng Panginoon ang better o mas makakabuti sa atin. Mga kapatid, yan ang mensahe ng pangangaral ngayong umaga at yan ang baunin mo pag-uwi mamaya. Habang naglalakad ka, amen, sasakay ka ng tricycle, paulit-ulit mong sabihin, alam ng Panginoon ang mas makakabuti para sa akin. Alam ng Panginoon ang mas makakabuti para sa akin. Alam ng Panginoon ang mas makakabuti para sa akin. Amen? Ulitin mo, alam ng Panginoon mas makakabuti para sa akin. Hindi nasagot yung panalangin ko nung nakaraang taon, nung nakaraang buwan, alam ng Panginoon ang mas makakabuti para sa akin. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Teka, Pastor, paano pala nalaman yan? Amen? Doon din sa ating main text, ang plano ng Israel, dumaan sa teritoryo ng mga Amoreo, yung kanilang hari na si Sihon. Yun ang kanilang request. Hari Sihon, padaanin mo lang kami. Hindi kami iinom, hindi kami kakain, hindi kami liliko, wala kami ibang dadaanan. Basta padaanin mo lang kami. Gusto lang namin makalampas kasi may pupuntahan kami, lupang pangako. Amen? Pero sabi ni Sihon, hindi. Amen? Yun ang plano ng Israel. Baka pwede kaming makadaan lang. Pero mga kapatid, iba pala ang iniisip ng Panginoon. Iba pala ang plano ng Panginoon. Dahil ang plano ng Panginoon ay yung lugar o teritoryo na dadaanan nila ay mapapasa kanila pala. So, hindi lang nila dadaanan, kundi magiging sa kanila pa yung lugar.
Numbers 21, 24 to 25. Pinatay siya ng Israel sa talim ng tabak. At inangkin ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habok, hanggang sa mga anak ni Amon, sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay. Verse 25, at sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito. Ang Israel ay nanirahan sa lahat ng mga bayan ng mga Moreyo, sa Hesbon at sa lahat ng mga bayan niyon. Plano ng Israel? Daanan lang. Wala kaming gagalawin. Dadaan lang kami. Hari, itong request namin. Pero plano ng Panginoon, anong dadaanan lang? Magiging sa inyo yan. Nagasiwa ito mga kapatid? Yung request namin, dadaanan lang. Magiging sa amin to Lord. Pinuhin mo. Dadaanan lang nila, hindi sa kanila. Lalampasan lang nila, di ba? Nakadaan na kami, thank you. Ito kami ha? Sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang lupain na yan. Sa inyo yan, kasama yan sa lupang pangako ko. Amen po ba? Isabantag po sa Bible. Kanina, pinag-usapan na natin ito. Pinapunta si Moses sa Faraon para hilingin na palayain ang mga Israelita. Pero laging tumatanggi ang Faraon. Let my people go. No. Let my people... No. Yun pala mga kapatid, kaya laging nagnuno ang Faraon dahil may hinahanda ding mas mabuting plano ang Panginoon. Kapag pinag-aralan niyo po ang kwento mga kapatid, 400 years na alipin at nagtrabaho ang Israel sa Egypt. So, ibig sabihin ng mga kapatid, may utang na back pay ang Egypt na katumbas ng 400 years. Amen? 400 years kayo nagtrabaho sa Egypt. Amen? So, palalayain ko kayo ng ganun lang. Amen? Kaya ang nangyari mga kapatid, nagpadala muna ng 10 salot ang Diyos. Alam natin ang kwento. Kada salot, nagmamatigas si Faraon. Pero pagdating ng ika-10 salot, sabi ng Diyos, tonight is the night. Lalabas na kayo, palalayain na kayo. Pero, bago kayo umalis, kumatok kayo sa bahay ng bawat Egyptian. At anumang makita nyo na alahas, kayamanan, pag-aari nila, kunin ninyo. Exodus 12:36, niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya, ibinigay ng mga Ehipsyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Amen? Para bang paalis na sila, kumari, tagal natin nagkasama. Pero kaya lang, ay kailangan na namin umalis. Pinalaya na kami ng aming Diyos. Magpapaalam lang sana ako. Pero, ganda ng hikaw mo, kumari Pati yung pulsero, ginto yan O pati yung pintas mo, akin na lang yan. Anong sabi nung binasa natin? Ito? Pati ito? Pati ito? O, sige, sa'yo na lang. Ingat kayo Amen ko ba? At nang makita nila na pag-aari ng mga Egyptian, amin na lang yan. Amen? Anong makikita natin dun mga kapatid? Kung sa unang pagpunta lang ni Moses kay Paraon, una lang pumayag na agad si Paraon. Alam nyo, umalis lang mga Israelita, simple lang. Walang dalang anuman. Pero kagaya na kanina, 400 years silang trabaho. Magkano dapat yung back pay nila? Kaya sabi ng Panginoon, aalis kayo na lahat ng kanilang kayamanan at ari-arian, dala-dala ninyo. Alam nyo sa ibang translation, amen, nitong Exodus 12:36, at hinubaran nila ang Ehipsyo. Ibig sabihin ng hinubaran, lahat ng meron sila, kuha lahat ng Israel. Hindi yung hinubaran na kumbaga yung lahat ng meron silang mga kayamanan at ari-arian. Sa ibang translation, doon sabi, at hinubaran nila ang Ehipsyo. Ibig sabihin, lahat ng mga magagandang naroon, amen, dala-dala Israel, pasipol-sipol sila, alis na kami. Yung mga ginto nyo, mga laas nyo, amen. Sa amin na to, binigay ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? At isa pa kanina mga kapatid, yung introduction kanina, ang plano lang ng golfer na lalaki ay isang golf club. Bigyan mo ko ng golf club. Sabi nung lalaki sa hari ng Saudi Arabia, pero iba pala ang nasa isip na golf club ng hari ng Saudi Arabia. Hindi sila nagkaintindihan. Golf club din pala ang tawag doon sa lupain, sa ektarya. Sabi na bigyan mo ko ng golf club. Ang nasa isip ng lalaki, golf club. Yung pamalo doon sa...
Pero sabi ng hari, okay, sige, golf club, okay. Kaya kinabukasan, pagdating na, ang liit naman na golf club dito. Yun pala mga kapatid, 400 hectares na golf club ang binigay sa kanya. May ni-request, may plano siya sa sarili niya, yung lalaki kanina, pero ang plano para sa kanya nung Saudi Arabia na hari ay mas mabuti. Amen. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, pagtatapos, panguli, quote na ito. Amen. Yan na po yung ating panguli. God has a better plan for you. If you would learn to believe and trust Him. Amen. Ang Diyos ay meron. Ang Diyos ay may mas mabuting plano para sa iyo. Kung matututunan mo lamang na pagtiwalaan at maniwala sa Kanya. Ngayong umaga mga kapatid, a better plan. Palapakan, purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat o Diyos sa pangangaral ng iyong salita. Ngayong umaga, napakabuti mo. Tayo ba'y magsiyong lahat? Praise God, hallelujah. Napakabuti mo Diyos. Di ka lang mabuti, Panginoon, kundi ang iyong mga plano para sa amin ay napakabuti din, Panginoon. Glorify your name. Glorify your name. We praise you. We worship you. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron pong pang first time ngayong umaga. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. Ito ang tamang oras na siya ay iyong tanggapin, pahintulutan, na pumasok sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Kung wala po, ngayong umaga, tayo po ay mag-altar call. Amen. Hallelujah. Pakiramdam natin, tingin natin, isip natin. Alam na natin ang kailangan natin. Alam na natin ang gagawin. Alam na natin ang hihingi natin sa Panginoon. Pero ngayong umaga, naunawaan natin ang isang katotohanan na nagkakamali pala tayo. Lord, hindi ko pala alam talaga kung anong kailangan ko, kung anong hihingiin ko. Forgive me, Lord. Patawarin mo ako. Amen. Mas maganda pala ang plano na iniisip mo para sa akin. Kaya ngayong umaga, tayo mag-altar call. Amen. Isuko natin ang ating mga plano sa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Awitin natin ang inawit natin kanina. Banal mong tahanan. Praise God. Thank you, Jesus. Pwede kang umalap ng lugar. Amen. Thank you, Lord. Marami pong salamat. Panginoong Hesus, Lord, hallelujah, mangyari, Panginoon, ang iyong magandang plano, ang iyong mas mabuting plano para sa aming buhay. Napakabuti mo. Yes, Lord. Paging kapatin
kalakasan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lublogan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang mga paborit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon sa uling pagkakataon na loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lublogan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang mga paborit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin, pasalamatan, hallelujah, sambahin ang ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga, napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Salamat, salamat sa iyong mga ginawa na at sa iyong mga ginagawa pa at sa iyong mga gagawin pa, Panginoon, para sa aming buhay. Thank you, Lord, sa iyong mabuti, Panginoon, sa iyong mas mabuting plano para sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na umasa, manampalataya at magtiwala sa iyo. Ikaw na Diyos na nakakaalam ng lahat, Panginoon. Hallelujah. We give you glory and we give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya alam niyo, mga kapatid, hallelujah, huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong ma-frustrate, ma-discourage kapag may mga oras sa ating buhay, amen, na parang hindi ang sagot ng Panginoon. Amen. Lagi natin isipin, dahil ito ay hindi, amen, baka may mas mabuting plano na hinahanda ang Panginoon sa atin. Alam niyo, mga kapatid, yung mas mabuting plano na yon, sabi ko kanina, mas ikatutuwa mo. Mas ikaliligaya mo. Mas kapakipakinabang para sa iyo. Tingin lang natin, alam na natin ang lahat, pero nagkakamali tayo. Tao pa rin tayo, at ang Diyos, siya ang Diyos, at sa Kanya tayo magtiwala. Amen? Tapos tayo sa panalangin. Hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Pray tayo, Brother CJ. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord, for your better plan sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umagang pinagkaloob mong ito na kami pinagtipon mo dito sa iyong gawain at nakapakinig muli ng iyong salita, Panginoon. Aming dalangin ng iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya sa iyong kumasa, Panginoon, sa iyong mga plano, Panginoon, sapagkat ikaw ang may hawak ng hinaharap. Ikaw ang higit na nakakaalam kung anong mas mabuti para sa bawat isa, Panginoon. Bagamat may plano kami para sa aming sariling buhay, Panginoon, ngunit dalangin namin, Panginoon Jesus, ang plano mo pa rin ang siyang mangyari sa aming buhay, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang plano mo, Panginoon, ang siyang tunay, Panginoon, ang higit na mas dakil at mabuti para sa bawat isa, Panginoon. Kami manampalataya sa iyo, Panginoon Jesus, at patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, na darating ang araw na aming marating, Panginoon, ang plano na inilatag mo na sa aming harapan, Panginoon. Aming patuloy lamang na hakbangan ito na may pananampalataya, Panginoon Jesus. Hallelujah, na ikaw, Panginoon, ay patuloy namin kasama sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Pagpalain mo bawat isa, ingatan kami sa aming mga pansamantalang paghiwa-hiwalay at balik sa susunod mo pang mga gawain, Panginoon. Hindi na mga kunting pagsasalusaluan ay pagpalain mo bigay ng panibagong kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Thank you, Lord. Hallelujah. Baka pwede niya.